Kung akong, kung ang chief PNP, relieve ka kaagad sa akin. Oo. You're doing what I call a very, very sloppy investigation. I do not know why. Ganyan ngayon. Hindi nyo alam. Para to tell you frankly, personally, I do not believe that you do not know. Ayun, dalawa na mag-amo. Alam ninyo. Ano bang pinag-uusapan dito, Chairman Akop? Lupa? Land dispute? Kasi ang Land reason, dispute? ang motive dun sa pagbaril kay Attorney Tubig, land dispute. Gaano kalaki yung lupa? Kasi parang hindi ko pa na-encounter yung... Sila nagsabi eh. Sa tanong ni... Gaano kalaki? Hindi. Kung may dispute, di ba dalawang contending parties yan? Yes. Basically. Alam nila yung kalaban, si Attorney Tubig. Kaya nga, sinong kalaban ni Attorney Tubig? When I was listening to the discussion ninyo, parang hinahanap ko dito sa sinabit nila, hindi ko lang mabasa. Marami rito sinumpahan sa laysay. Report nyo to, di ba? O, PNP, report nyo. Oy, Chief. Sir, if I may be allowed to speak, sir. Sige, go ahead, RD. I will take the cudgels for these people, sir. As intimated to me, sir, by the provincial director, sir, may nahuli, sir, sila, yung mga suspects, sir, and during interrogation, sir, they revealed na ang sinabi sa nang nag-hire sa kanila, sir, ang possible motive, sir, is land dispute, sir. For clarification lang, sir, si Attorney Tubig, sir, is not part of... Sandali lang. Yes po, sir. Sinabi nila ang possible motive. Sila ang hinire na pumatay yes o bumaril. Po, sir. Ang sinabi po sa kanila is land dispute daw po. Ay, bakit possible motive ang sasabihin? Because, sir, ang sinasabi ko po, sir, is possible, sir, because si Attorney Tubig, sir, is not part of the land dispute. May mga hinawakan siya na mga kaso about land dispute, sir. So, Attorney Tubig himself intimated to them, sir, na ito yung isa sa tinitignan po nila na possibly. However, I think the reason why the provincial director is requesting for executive session, sir, is there is another motive they are looking to other than the land dispute. I think that's the reason why they're requesting, sir, for executive session, sir. Yes. Pero the other reason, does it affect national security? To my appreciation, sir, no, sir. Okay. Then, therefore, there's no basis for executive session. Why are you afraid to reveal it to us in public? Chairman? Yeah, go ahead, Chairman Chairman, Paduano. ano lang, just 2 cents worth na ano lang suggestion ko. Can we suspend just for 1 minute, then let the RD and the PD approach us? Para lang tingnan natin kung ano talaga yung ano. Kasi parang inamin na hindi talaga national security consideration, pero parang napakahirap para sa kanila. Di, pakinggan natin. Ano bang mahirap doon sa sasabihin niyo? Parang ano may suggestion lang po na baka pwedeng ano. Sige, 1 minute suspension.
Hearing resume. Okay, so tapos na po tayo doon sa issue ng mga barangay captain na kung saan mga namatay at yung kay board member Jerome Tubig. You want to say something about the issue of Jerome Tubig para magkaroon tayo ng closure? Anyway, Mr. Chairman, can we ask the NBI if they also conducted a parallel investigation with regards to it? Anyway, si RD nandito, RD na NBI. Nandito ba yung NBI, no? Oh yeah, we have invited the NBI as well. Sige, NBI, please state your name. Good afternoon, Mr. Chairman. I'm Regional Director Isaac Carpecio Jr. of Region 3, sir. Okay, speak louder, please. Sige, go ahead, Chairman Paduano. So, may parallel investigation kayo tungkol dito? Yung ginawa, sir, ng NBI during nung 2023, nag-assume ako nung August 2024. The Prosecutor Lourdes Pelino Dumlao ng City Prosecutor of San Fernando nag-request na mag-conduct ng investigation tungkol sa extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, sir, the wife of the victim ni Attorney Jerome Tubig. Ilang beses nagpunta yung ahente natin si Senior Agent Cyril Bate dito sa pamilya ni Tubig. Despite sa ginawa niya, hindi pa rin nakipag-cooperate, sir, Mr. Chairman, itong pamilya. Kasi according to the extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, yung wife ng victim ay isa sa mga conspirators ng pagpatay kay Attorney Jerome Tubig. Despite sa ginawa ng ahente natin, nakausapin to yung asawa, hindi sila, Mr. Chairman, nakipag-cooperate. Sandali. Yung wife ni Attorney Tubig? Yes, Your Honor. It was judicial confession yan? Extrajudicial confession executed by Angelo Perez San Andres. Sino yung Angelo Perez San Andres? Isa sa mga witness siguro ng PNP, sir. Sa suspect. Oh. So may extrajudicial confession? Yes, Mr. Chairman. So ano nang status sa PNP with that? With that extrajudicial confession, anong ginawa ninyo? Okay, siguro kasi actually we're running out of time, no? 30 minutes na lang at meron pa tayong other resource persons na inimbitahan natin para magsalita as well. Siguro we will be giving the chance sa PNP to prepare for that, ha. Medyo ibang issue naman yun eh. So siguro pag-usapan natin sa susunod na hearing. So andito yung ating pong mga barangay captain kasi andito si Mayor, dumating si Mayor Garbo ng Mabalacat. So mayroong mga death threats na natatanggap yung mga barangay captain ng Mabalacat. So andito ba yung mga barangay captains natin who have received yung mga death threats? So siguro pwede bang maimbitahan natin sila at bigay ng kanilang mga testimony? Dito, yung mga ibang barangay captains ng Mabalacat. Si Barangay Captain Do Santos ng Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Sige, andyan ba si Santos, Mr. Santos? Sige, sir. You are recognized. Good afternoon po sa inyong lahat. Barangay Captain po ako ng Amando Santos. Barangay Captain po ako ng San Agustin City of San Fernando, Pampanga. 1982, Barangay Captain na ako. Panahon pa ni Marcos Sr. Last term, pagkatapos bumalik na naman itong 2023, 35 years ko na pong barangay captain ito. Pinadala na ako ng envelope, brown. Nakalagay doon, Kapitan Do Santos. Pagkatapos nung binuksan ko,
nakita ko, may picture kaming dalawa ng misis ko, may mga X yung mukha ko. At saka subject kanila. Ibig po siguro sabihin nun, tinatakot. Pero nagbigay ng number, call me kanya. Kapitan Du, call me sa number, yung number, binigay yung number. Pumunta na ako agad sa pulis. Sanay naman po ako dyan . Kaya inano ko na talaga, pumunta na ako kay Epe. Pagkatapos, pinaimbestiga, tinawagan namin. Nung sumagot, humingi ng 45,000. Pag hindi ka nagbigay kanya, papatayin ka namin kanya. Ngayon po, sabi ni Epe, sugalan namin siya na at saka ni PD na magano kami ng ulog sa GCash. Kaya para makuha natin yung niya kanya, yung mga detalye niya kanya. Nagulog po kami sa GCash, so yun nakuha. Ngayon, pinailan na namin ng kaso para magkawaran. Sa pulis ko na po pinaubaya yung lahat. So sino pong may hawak ng kaso ngayon sa San Fernando Police Station? Sino may hawak ng kaso? Yes, sir. Kami po, sir. Identified na? Yes, sir. Case was already filed on January 17, sir. Yung nagte-threaten po sa ating kay Barangay Captain Amando De Santos was the same person who also threatened yung si Barangay Captain Laverny Gopez, sir. Gopez. They are using one and the same number, sir. Pero yung kay Cap Laverny po, sir, is ipafile pa lang po natin within this week. While So yung same case, person, yes, sir. taga San Fernando also? No, sir. Hindi. Hindi po, sir. Okay. Si Chairman, nandito ba si Kapitan Laverne Lopez? Nandito ba? Ayun, Kasi, sige, invite din po natin si Barangay Captain Laverne Gopez. Pati na yung wife ata nung Barangay Captain na si Glenn Joseph Chonko. So the same situation, yung Yes, yung sir. incident, pareho? Yes, sir. Parehas pong pinadala ng envelope, sir. Hindi, pati yung kay Barangay Captain ng si Glenn Joseph Chonko, pareho rin? I just not know po dun sa kay Barangay Captain Chonko, sir. Pero for Barangay Captains Laverny Gopez and Amado De Santos, sir, isa lang po yung nagte-threaten dun, sir. O sige, tanungin muna natin si Captain Laverne Gopez. Sir, ano po yung sitwasyon na na experience po? Can you kindly tell us? Good afternoon po, Mr. Chair. Yung akin naman po, po akong kambing, sabi ko. Ngayon, kami na lang po yung bibili, sabi niya. 12,000 lang po. So, sabi ko po, wala po akong pera. At ibibigay ko, ano na lang po, sabi niya, mga 5,000 na lang. Nung po, ginawa ko, 2,000 lang po yung pera ko, sabi ko. Gawin mo ng 3,000. Pina-Gcash ko po. Nung Gcash ko po, ayun po, wala na pong tawag o po. Okay. Sige. So at least meron na tayong lead doon sa kaso ngayon, no? Alright. Yes, sir. Within this week, sir, we will file a case dun sa po kay Cap Laverny Gopez po. Chairman. Sige, Chairman Paduano. So sa police po, so yung investigation nyo now, ano ba yan?
Ano lang, the motive for that case is all about extortion? Yes, Your Honor, sir. Extortion case lang? Yes, Your Honor, sir. Wala nang ibang possible motive kasi mga kapitan sila eh. None, Your Honor, sir. Wala. None, Your Honor, sir. So extortion lang Yes, Your Honor. Pero bago si PD kasi Chairman PD is raising his hand. Pero before kay PD, CD, yung case ba nila kapitan sa San Fernando, are there other individuals or private citizens na may ganong similar na kaso? Yung extortion sa kanila? With regard dun sa San Fernando, sir, they are of the same suspect, sir. Ang tanong ko po, kung maliban doon kayo sa dalawang kapitan, mayroon na bang parang similar na case doon sa mga private citizen na nagreklamo sa inyo? O nagpa-blatter? So far, sir, for San Fernando City Police Officer, done, sir. So sa dalawa lang? Dalawang kapitan lang po, sir. Dalawang kapitan? Yes, sir. Ibang. Mayor, do you want to say something? Good afternoon po. Sino muna? Si Mayora. Mayor Kaluwag, you are recognized, please. If I understand it right po, if you were asking po kung merong private citizen na nag-complain, meron po, di ba? Yes, ma'am. Sir? Allegedly, sir, yung private citizen na sinasabi ni Mayora, sir, is pinadalhan daw po allegedly ng barong. Pero no extortion whatsoever po. Yung case po nung dalawang barangay captains natin, sir, there was an attempt to extort money from them, sir. Actually, kay Kaplab, sir, nagpadala siya ng 3,000 from the original amount of 200,000, sir. Kaya natuntun natin yung GCash account po nung pinagpadalhan at yung nag-cash out na tao, sir. Okay, so sige, go ahead. So other than etong dalawang kapitan, wala na ibang mga politicians, elected public officials, or officials, career officials sa San Fernando naging biktima din ng ng threat. Merong nagtataas ng Mr. Chairman, Kapitan Alan Pachu ng Dolores. San Fernando, if you... Sorry, Chairman. Okay, go ahead. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po nangyari lang kahapon, Sunday ng umaga. May tumawag din sa akin, nagpakilala, Commander Lando Alcantara. Sabi niya, nagtanong-tanong daw sila, dalaman na mabuti akong kapitan, hindi nag-aabuso. Sabi niya po, namatayan sila ng dalawang matandang kasama. Ngayon, naghingi po. Tinanong ko kung saan siya, bakit Tagalog siya. Sabi niya po, Tagalog ang gamit niyang salita. Ang sinabi ko naman sa kanya, actually po, sabi ko, marami kaming kaibigan sa labas. Tinakot ko na rin po siya. Sinabi ko, nagbanggit po ako ng pangalan. Tapos sabi niya ng panghuli, nanghingi na lang po siya ng pandiesel. Pandiesel. So, okay. Pandiesel po. So, parang members of this committee, mga resource persons, parang merong may pattern, Parang nakikita natin that parang merong pattern na parang gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And this worries us as well, Kasi kung gantong ang kanilang premise, yung threat nila parang seryoso sa una, tapos kapag lumalaban yung mga kapitan, bumibigay na rin sila. Pero initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang eleksyon.
So most likely, baka merong konting political ano yan, motive. So you have to look onto this. Kasi yung kung pakikinggan mo yung privilege speech ni SDS, syempre nakikita natin, parang ngayon lang nangyari yon. So I think you have to look on this as well, no? Nung una patayan, tapos ngayon parang meron namang mga texts na ganyan sa mga mayors, tapos mga death threats. So kailangan matigil po, no? So yun ang aking nakikitang ano dyan, situation right now na kinakaharap ng ating mga public official, like most especially yung mga ating mga barangay captains. Kawawa naman. Siyempre, ano yan, reactive sila dyan eh. Mabuti na lang, marurunong sila magpasakay. Ayun, bumababa yung ano, from 200, naging 2,000 na lang. Naging 3,000 ba? Chairman Akop, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the barangay captains concerned, is this the first time na mangyari sa inyo ito? Sa akin po, ngayon lang po, kahapon lang po. Opo, sa akin po, ngayon din po. Ngayon lang? Opo, Mr. The Chair. other... Captain Santos. Sa akin po, marami na. Sa- Mga MPA, mga iba-iba. Minsan, ribbon na itim na yung sa akin. 35 years na akong kapitan. Kaya ako siguro ang sugi nila. Ibig nyo sabihin, suki po kayo. Ibig sabihin, pinagbibigyan nyo po sila. Itong uli, dati hindi ko binibigyan eh. May nahuli kami. Ninintrap namin nung una eh. Pero ngayon, sabi ni PD tsaka ni Epi, paano natin mahuli yan? Mag-uli ka ng GCash kanya. Nakuha namin yung GCash kaya nauli. Kung hindi mo susugalan, hindi mahuli. Kung mag-ano ka na lang. And umingi po sa GCash eh. Kung harapan, pwede rin ako eh. I ask this question simply because nagtataka lang ako. Malapit ang election, saka nangyayari ito. Yun po yung akin. Kasi there are, as they say, there are many ways of skinning a cat which is supposed to have 9 lives. So maski nahanap po yung kung sino po yung gumagawa nito, baka hindi po yun ang intention talaga eh. Ang intention talaga is takutin kayo eh. Yun po yung aking tingin dito dahil bakit nila ginagawa yun? Ang daling hanapin. Di ba? Baka yung message dito, yung mas malalim na message, takutin kayo talaga. Hindi yung makahingi sila. Dahil kung hihingi po sila ng amount, dapat nga mas sekreto yung kanilang kwan, yung gagawa sila ng paraan na hindi kaagad-agad matrace sila. That's the point I want to make. And doon po sa inyong pagkakilala doon sa tao, did you also conduct a background investigation kung sino yung taong yun? Mr. Chair, sir, ongoing po yung ating investigation, sir, kasi hindi na po natin sila nahuli, sir. Nag-regular filing lang po natin sila, sir. So, i-file niyo yung kaso, magkaroon ng preliminary investigation, tapos na-identify niyo ba yung tao? Yes po, sir. So, ipafile doon sa korte, warrant of arrest will be issued? Yes po, sir. Ganun po yun. Yes, sir. So, my personal suggestion is para dun sa kapitan, do not take it lightly. Dahil baka na-identify lang yung tao, medyo kampante na kayo. Tandaan po natin na yung security po nyo primordial. Kasi kung may threat yan, hindi pa naman nyo alam kung talaga totoo na gusto lang magkapera. Baka merong may ibang dahilan. Thank you, Mr. Chair. All right. Thank you so much. So, Chairman po. okay, yung Chairman Paduano. attorney, sorry. Kap, yung sa dulo. Kap, sabi mo kahapon lang, yung case mo, Opo. naka-coordinate ka na with the PNP? Hindi pa po.
So hindi ka rin of course hindi ka nakapag-blatter pa. Opo, hindi Oh, so after this you have to coordinate with the PNP. Opo, No? opo, Your Honor. Para yung security mo at the same time mga steps that should be taken in consideration to that message Opo, sa iyo. kasi po last week nagpunta yung isang pulis, yung kabady kong pulis sa Compacto. Tinatanong po niya ako kung wala pang nare-receive na call or napapadala ng sulat. Sabi ko wala pa naman po, sabi ko. Sabi niya pag meron, report ka lang. Di pala ako nakapag-report po kahapon dahil Sunday. Opo. Thank you, Kap. Kap, yung sa case mo, Kap. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Barangay Captain Glenn Chongko po ng Barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Ang sa akin naman po, nag-umpisa po yan nung nanalo po ako sa pagka-first term kong kapitan na 2022. Nagkaroon po ako ng basher sa Facebook na fake account po. Fake account. So, araw-araw po, binabash po niya ako sa Facebook. So, ang ginagawa po ng mga tao ko is nire-report namin sa Facebook tapos nawawala po siya. Tinatanggal siya ng Facebook, no? Na mismong ano. Hanggang siguro sa nakalabing-4 na po siya ng account, 15 account na nagpapalit-palit ng account, na fake account. Doon po siguro sa tansya ko po yung mga pang-15 account niya, nag-message po siya sa misis ko sa Messenger. Ang nakalagay po sa Messenger is ano po, Kapampangan po siya. Good evening po, Mrs. Chongko. Tagalogin ko na po yung message. Pasukatan mo na ng Barong Tagalog si Cap Glenn. Babarilin na namin yan siya, sabi niya. Ang bagay na po, kung ako lang po, hindi ko po gaanong pinapansin dahil dami account, baka nananakot lang po talaga. Siyempre po yung pong pamilya ko, lalo na po misis ko po yung nakatanggap ng message. Kaya ganun ko pong sinangguni sa mayor namin, kay Mayor Chris Garbo. Sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon kasi marami pong dami accounts ang nagawa na niya na pasara namin sa nire-report po namin . Pero sa tingin ko po, iisang tao lang po ito. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon kung sakali pong matukoy natin yung gumagawa ng dami account na yan sir, thank you very much po. So, Kap, yun sa'yo, threat lang, walang extortion o walang hiningi na pera o whatever? Wala po, threat lang po. So, this is the first time? First time. First time nangyari sa'yo? Hindi po. Ilang taon ka na ba naging kapitan? Ngayon pa lang po. First term ko po. Pero dating kagawad ka rin? Opo, barangay? Dating kagawad po. So in public service, mga ilang taon ka na? Nasa pang 8 years ko na po. Bago po kasi ako nagkapitan, ako po yung chief of staff po ni Mayor Garbo. Okay. Executive assistant. So first time itong threat sa'yo? Opo. Pero yung bash na sinasabi mo sa Facebook, mga ilang taon na? Matagal na po dahil... dahil kay Mayor? Opo. Okay. Opo. Pero yung threat sa'yo diretso sa wife mo, this is the first time? Opo. So ito, Chairman, itong case talaga ni Kapitan is hindi na to extortion lang. May threat talaga sa kanya. And nakapag-coordinate ka na sa PNP? Hindi, kasi po na-receive po ng misis ko yan holiday season po, December 19 last year. So hindi pa po namin dahil medyo naging busy po nung holiday season. Kaya sasamantalahin ko na po yung pagkakataon para po matulungan po ako para ma-identify po yung tao dahil marami na po yung mga dami accounts na ginawa niya. Sandali, Sa tingin ko, isang tao lang po kasi. Sandali, ikaw ba ang dating chief of staff ni Mayor Garbo? Opo. So baka naman si Mayor Garbo ang target, hindi ikaw. Di ba, ako na lang po muna. Ano ba yan? May politika ba dyan? Sino bang kalaban ni Mayor Garbo? Ang napapansin ko po kasi, Mr. Chair, parang basher ko po siya ng personal basher ko na ang duda ko po, makakabarangay ko man . Kasi parang hindi po tanggap yung pagkakapanalo ko doon sa natalo kong Parang ganun po. Okay. Kasi po ang pinupunan niya yung mga nagagawa ko po sa barangay namin . Pero, po. Okay, kanina, ilan ba yung mayor ng Mabalacat na nakatanggap ng threats?
Oh, si kapitan ng si Santos, si si Laverne Gopez. Sino pa ba? Ayun, yung kanina kahapon lang. 'Di ba? Mabalakat ka rin? San Fernando ka naman. Okay, so ilan na mga kapitan sa San Fernando naman ang nakakatanggap ng mga death threats? 3. Okay, siguro habang palapit ang eleksyon, dadami yan. So we have to do something about this, no? PNP, kasi medyo worrisome yan. Pag nagka-pikunan yan, baka diretso sa patayan. So, hindi natin to pwedeng baliwalain. So, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Joseph Jojo Lara of the 3rd District of Cagayan, sir. Welcome. Patapos na po kami. Chairman Akop. Mr. Chairman, ako, ang isip ko kasi nangyayari mga ito dahil malapit ng eleksyon eh. Natingin ko. Kung hindi magkakaroon ng election sa May, wala siguro sa tingin ko itong mga ito eh. Doon po sa mga kapitan ng Mabalacat, 5 po kayo na ng SRED? Mayor? Mayor Garbo. Mr. Chair, Your Honor, thank you very much po for recognizing me. There are 5 po. One is our League of Barangay President. Nandito po siya. And then one is my brother, who is a barangay captain of one Barangay Kakutod, which is just undergone a naoperahan po siya sa blood clot sa ulo niya, naka-confine pa po siya sa Medical City. And one is Barangay Captain Davidson of Barangay San Joaquin, which is right now nakasumpong po yung niya, hindi makalakad because namamaga po yung paa niya because of uric acid disease niya po. Nandito lang po si Barangay Captain, 3 po sila, ABC President Glenn Chongco and Jomer Jomer Ong of Barangay Santo Rosario po, Your Honor. Mr. Mayor, Chair. how many barangays are there in Mabalacat? We have 27 barangay, Your Honor, Mr. Chair. Yun po yung number of barangays, 27 barangay po. With your indulgence, Mayor, pasensya na po kayo. Kailangan lang sigurong tanungin ko ito. Opo. Ito po bang 5 ito ay rabid na sa inyo? Opo, they are a loyal, ever since po they are loyal leader of my, even, during my time as a provincial board member po. So, ito po yung 5 na nakikita po ng taga Mabalacat na saradong sa inyo. Actually po right now, I can say that out of the 27 barangay, I have 25 barangay captains who is with me. 25. Opo. Okay. Pero matagal naman po kayong politiko sa tingin ko kaysa sa akin eh. I've been in politics for 33 years. Kaya Your nga Honor. po. Kaya alam nyo naman po siguro na kung kayo po ang nakaupo o current na mayor, ang babasagin po ay yung mga kapitan, di po ba? Tama po. Kasi yun ang organizational structure nyo. Yes, Your Honor, I know. Yes. So, ako, the back of my head, Mayor, may kasama pa rin politika ito. In my, sa akin po, this is the first time that I've been experiencing ito pong situation na ganito. May kalaban po ba kayo? I have my kalaban ko po is my vice mayor po. May I know the name of your vice mayor? Si Attorney Gerald Aquino po. Siya po Attorney Gerald Aquino po. Siya ang makakalaban po. Opo. Matagal na rin siyang politiko. He entered politics in 2013 po.
as a councilor and then two-term councilor, and then kinuha ko po siya dahil nakiusap po siya sa akin to be with me as a partner in 2019 election at in 2022 election. Okay. Maraming salamat po, Apo. Mayor. The Mayor of San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na po ng ganito pong threats? Yung reported po, parang tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. Would it be accurate para masabi ko na itong tatlo tauhan po ninyo? Yung parang ang hirap po sagutin, ano? Bakit hindi po nyo alam kung sino po ang inyong rabid supporter at saka hindi? Kayo po ang Kasi mayor. po, ayoko pong mapahamak sila, syempre. Nakita nyo naman po, kahit yung sa kapulisan po natin, hesitant silang magsalita. What more po, yung mga kapitan natin, di ba? Tsaka yung napapadala ng threat. Hindi naman po yung kapitan tinatanong ko Kayo po mayor ang tinatanong ko Kasi po, siyempre alam po ninyo kung sino sa 35 barangay captains ang talagang sa inyo. Di po ba? Hindi po, kasi po, yung po kasing ibang kapitan, siyempre, pag kinakausap nila ako, sabi nila, sa akin sila, takot lang sila. So, paano ko po i-disclose ng easily in public na sa akin sila? Kasi siyempre, baka i-threaten na naman po sila. Kasi sa totoo lang po, yung mga barangay captain ko, pinoproteksyonan ko rin po sila. Kaya nga sinasabi ko na lang sa kanila na tahimik na lang sila, wag na lang silang kumibo, para hindi na lang po sila mapahamak. Kasi po, iba yung eleksyon namin ngayon sa San Fernando. Alam po ng lahat yan. It's a public knowledge po na hindi na po kailangan talagang tanungin. Alam naman po talaga ng lahat. Bakit kung ano po? po yung sitwasyon namin sa San Fernando. Ano bang meron San Fernando? Kasi po taga Rizal ako Kaya nga po. Ako naman taga Laguna. Anong pagkakaiba ng election Kaya sa sa election totoo lang po, Your Honor, gustong-gusto ko po yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan po yung killing sa Pampanga, maaring manahimik mo po for a while kasi ini-investigate nyo po. So malaking bagay po sa amin ito na matatahimik po ng konti. Kasi sa totoo lang po, marami pa pong hindi nare-report. Kasi nga takot. Yan ang hirap Pero nakita naman po natin ngayon, kahit yung mga kapulisan nga po natin, hindi sila makapagsalita publicly. What more po kami? Kasi parang kagaya po nung nagsalita kanina, yung mga biktima na parang walang nangyayari. Kaya takot na silang magsalita. Kasi pag nagsalita sila, tapos wala namang mangyayari, hindi man masosolve yung kaso, so parang nagiging precedent po talaga. Nakikita naman po natin ngayon ang nangyayari, Your Honor. Sana po, wag niyong mamasamain kung nagiging totoo lang po ako. Hindi ko po minamasama, Mayor. I can guarantee you that. Dalawa lang po yung hindi pa may isa pa akong katanungan na hindi niyo nasagot dahil galing din po sa inyong sariling bibig. Ano po ang pagkaiba ngayon doon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Ano po ang dahilan? Politics. Politics po. Politics din po noon ng mga nakaraan. Opo, kasi noon po kasi syempre lumaban ako ng 2019. Hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila hindi ako marunong manakit, hindi kami bayolente.
Ganon din yung opponent ko noong 2019. Ngayon, napakatahimik po. Pag naka-Vilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi nyo kalaban ngayon. Sinasabi nyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo, ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban nyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Oh, meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Siguro po ang public na ang sasagot dyan. Not me. Public? Public. Kasama po kami sa public. Po Nagtatanong po ako ngayon, Mayora. Hindi ko rin po masagot yon. Matanong ko nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Ay, mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo eh. Kaya nga po. Kaya nga po. Naintindihan ko na po. Kasi para bang sinasabi nyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo natahimik ngayon dahil nagko-conduct lang investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung chairman namin, idire-diretso yung pag-imbestiga. Di po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito.